Hayaan mo na siyang mamatay, Marcos. Isang basong tiyaan na lang at sa atin na ang lahat. Ang boses ng biyenan ko ay tila haplos ng kamatayan. Habang nilalamon ng laso ng aking hininga, nakita ko silang naghahalikan sa harap ng aking nanghihinang katawan. Akala nila ay abo na ako, ngunit ang apoy ng paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Sino ang susunod na hihiga sa kabaong? Huwag kang manginig, Marcos. Dagdagan mo pa ang dosis ng arsenic sa tsaa niya mamayang gabi. Konti na lang, bibigay na ang katawan ni Rachel. Ang boses ni Doña Elena ay malamig pa sa hanging amihan na pumapasok sa siwang ng pinto ng silid-aklatan. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Tila ba ang pinag-uusapan nila ay hindi ang buhay ng isang tao, kundi isang peste na kailangang dahan-dahang puksain. Pero ma, baka mahalata ng mga doktor. Paano kung magkaroon ng autopsy? Ang boses ni Marcus, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin ako hanggang sa huling hininga, ay nanginginig. Hindi sa takot para sa akin, kundi sa takot na mahuli sila. Tanga! Ako ang bahala sa pirma ng death certificate. Ang mahalaga, makuha natin ang kontrol sa trust fund ni Sofia bago mag-anibersaryo nyo. At saka, hindi ba't naghihintay na si Vanessa sa'yo? Isipin mo ang buhay na kasama ang babaeng tunay mong mahal, hindi ang tuyot at sakiting si Rachel. Sa labas ng pinto, sa loob ng madilim na pasilyo, dahan-dahang nabitiwan ni Rachel ang hawak na tray. Ang basong may mainit na tsaa na itinimpla niya para sa kanyang asawa ay tumama sa makapal na alpombra. Walang narinig na pagkabasag, tanging ang dahan-dahang pagtapon ng likido na tila dugo sa dilim. Ang kanyang mga kamay na noong umagang iyon ay nanginghinig habang nagluluto ng paboritong sinigang ni Marcus ay tuluyan ng nawalan ng pakiramdam. Nararamdaman niya ang hapdi ng mainit na tsaa na tumalsik sa kanyang paa. Ngunit mas matindi ang hapdi na tila hinihiwa ang kanyang puso sa gitna. Sinuot niya ang kanyang apron kanina ng may ngiti, sa kabila ng panghihina ng kanyang tuhod at ang madalas na pagkahilo na akala niya ay dahil lamang sa labis na pagtatrabaho sa bahay. Nagtitiis siya sa bawat masasakit na salita ni Doña Elena sa loob ng 5 taon. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang mana para sa mga negosyo ni Marcus na laging nalulugi. Akala niya, ang lahat ng sakripisyong iyon ay sapat na para ituring siyang pamilya. Ngunit ang vitamins na iniinom niya gabi-gabi, ang tsaang inihahanda ni Doña Elena na may kasamang matatamis na salita, iyon pala ang dahan-dahang humuhukay sa kanyang libingan. Ang bawat pag-ubo niya ng dugo, ang bawat paglagas ng kanyang buhok ay hindi dahil sa sakit. Ito ay dahil sa plano ng mga taong itinuturing niyang mundo. Nanuyot ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at itanong kung bakit. Bakit ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ang siya ring humahawak ng kutsilong itinarak sa kanyang likod? Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang pagtambol na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ang pagkadurog ng kanyang pagkatao? Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Marcus. Isang tawa na puno ng pananabik sa hinaharap na wala siya. You're right, Ma. Vanessa deserves better. And I deserve to be free. Sa sandaling iyon, ang luha ni Rachel ay pumatak, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan. Ang bahay na ito, na itinuring niyang santuaryo, ay naging isang marangyang kulungan kung saan ang mga bantay ay ang sarili niyang pamilya. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panghihina, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang kaluluwa.
Ang dating apoy ng pagmamahal ay unti-unting namamatay at sa abo nito ay may sumisibol na bagong damdamin. Isang damdamin na kasing talim ng kidlat at kasing itim ng gabi. Paano mo haharapin ang umaga kung alam mong ang gabi ay nakaplano na para sa iyong huling hininga? Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang pusong sadyang pinagkaitan ng liwanag? Bakit ka ba ganyan makatingin, Rachel? Para kang nakakita ng demonyo. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang malambing na kanta. Ngunit para kay Rachel, bawat kataga ay parang haplos ng isang sawa. Umagang-umaga ay pumasok ang matanda sa kanyang silid, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw at ang pamilyar na baso ng tsaa. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila nagbibigay ng banal na anyo sa kanyang biyenan, isang kabaligtaran ng madilim na usapang narinig ni Rachel kagabi. Wala po, ma. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Rachel. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng matinding pag-ikot ng paligid. Kaya nga, kailangan mong ubusin tong tsaa mo. Alam mo namang mahal ang mga halamang gamot na pinabili ko pa sa probinsya para lang lumakas ka, di ba? Huwag mong sayangin ang pagod ko, Hiya. Inilapit ni Doña Elena ang kutsara sa labi ni Rachel. Ang metal na sandok ay malamig na tumama sa kanyang ngipin at ang amoy ng tsaa na dati ay itinuturing niyang nakaka-relax ay nagdulot na yon ng matinding pagduwal sa kanyang sikmura. Narinig ko po kayo kagabi, ma. Bulong ni Rachel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nanigas ang kamay ni Doña Elena sa ere. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila mapagmahal, ay biglang naging matalas at malamig. Anong narinig, Rachel? Baka nananaginip ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, ang labis na pag-iisip ay nakakasira ng bait. Masyado kang praning, kaya ka nagkakasakit ng ganyan. Isang pilit na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ibinaba niya ang mangkok at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Rachel. Don't tell me, pati ang sarili mong asawa ay paghihinalaan mo? After all we've done for you? Tandaan mo kung saan ka nanggaling, Rachel. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, isa ka lang ulilang nagpapalimos sa lansangan. Ito ang sandata na laging ginagamit laban sa kanya. Ang utang na loob. Ang bawat pirasong pagkain na kinain niya, ang bawat damit na isinuot niya simula nang ampunin siya ng mga magulang ni Marcos, ay may katumbas na tanikala. Pakiramdam ni Rachel ay sinasakal siya ng mga alaala ng nakaraan. Mama? Mama, gising ka na po! Ang pintuan ay biglang bumukas at pumasok ang 6 na taong gulang na si Sofia. Ang kanyang anak ay tila isang anghel sa gitna ng impyernong ito. Sa isang saglit, ang takot sa mga mata ni Rachel ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang mabuhay. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang anak sa mga kamay ng mga halimaw na ito. Yes, baby. Halika rito sa tabi ni Mama. Sabi ni Rachel, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ang kanyang mga daliri ay nangiinig habang hinahaplos ang buhok ng bata. O Sofia, huwag mo munang abalahin ang mama mo. Kailangan niyang uminom ng gamot para gumaling siya agad, okay? Sabi ni Doña Elena habang muling inaabot ang baso ng tsa. Ang titig ng matanda kay Rachel ay isang babala, isang tahimik na utos na sumunod kung ayaw niyang madamay ang bata. Napilitang humigop ng kaunti si Rachel habang ang bawat patak ng likido ay tila laso na sumisira sa kanyang pag-asa. Nang makaalis ang matanda dala si Sofia, mabilis na tumayo si Rachel at sumandal sa bintana. Pilit na isinusuka ang lason sa isang maliit na paso ng halaman sa gilid. Habang nakasandal sa pasimano, napatingin siya sa ibaba, sa labas ng malaking bakal na gate ng kanilang mansyon. Doon, sa ilalim ng puno ng nara, ay may isang lalaki nakasuot ng itim na Amerikana. Hindi ito pamilyar sa kanya.
Ngunit ang tingin nito ay diretsong nakatuon sa kanyang bintana. Ang lalaki ay tumingin sa kanyang relos. Tumingin muli kay Rachel at bahagyang tumango bago mabilis na sumakay sa isang itim na sasakyan. Sino ang lalaking yun? At bakit tila binabantayan niya ang bawat galaw sa loob ng bahay? Bumalik si Rachel sa kanyang higaan. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok. Binuksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong sa kanya. Dun, sa ilalim ng kanyang mga lumang notebook ay may nakita siyang isang maliit na piraso ng papel na hindi niya dati napapansin. Huwag kang kakain ng kahit ano simula bukas. Padating na ako. Wala itong lagda, ngunit ang sulat kamay ay tila pamilyar. Isang sulat kamay na mula sa kanyang nakaraan bago pa man naging kulungan ang kanyang buhay. Ngunit bago pa niya lubos na masuri ang papel, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Marcus sa pasilyo. Ang tunog ng susi sa pinto ay tila isang hatol ng bitay. Pumasok si Marcus, hindi dala ang pagmamahal na nakasanayan ni Rachel, kundi isang bagong doktor na may dalang malaking hiringgilya. Rachel, mahal, kailangan mong maturukan ng sedative. Sabi ni Mama, nagiging bayolente ka na raw at kung ano-ano ang sinasabi mo. Ang ngiti ni Marcus ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Para lang ito sa ikabubuti mo, ha? Para makapagpahinga ka na ng tuluyan. Lalong lumapit ang doktor at nakita ni Rachel ang malamig na kislap ng karayom sa ilalim ng ilaw ng silid. Ang bawat patak ng gamot na pumasok sa kanyang ugat ay tila yelo na nagpapatigil sa kanyang mundo. Hindi na nagawang lumaban ni Rachel. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit habang ang mukha ni Marcus ay nagiging isang malabong anino sa dilim. Ang huling narinig niya ay ang mahinang bulong ng kanyang asawa, isang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya ng may kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang kaluluwa. Matulog ka na, Rachel. Sa paggising mo, mas magiging madali na ang lahat. Lumipas ang mga oras na tila mga taon sa loob ng panaginip na puno ng usok. Nang muling magmulat ng mata si Rachel, ang silid ay balot na ng kulay ng dapit hapon. Tuyot ang kanyang lalamunan at tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang kalituhan, narinig niya ang mahinang pagpihit ng trangka ng pinto. Inakala niyang si Doña Elena ito, ngunit ang pumasok ay si Manang Rosa, ang matandang katulong na halos 3 dekada na sa pamilya. Iha, gising ka na pala, pabulong na sabi ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala habang pasimpleng sumusulyap sa labas ng pasilyo. Huwag kang maingay. May bisita ang donya sa baba, isang abogado para sa mga ari-arian ng iyong yumaong ama. Pinilit niyang makita ka. Bago pa man makasagot si Rachel, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Nakasuot ito ng maayos na Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng lamig ng isang negosyante. Sa halip, meron itong lalim ng pagkilala. Siya si Attorney Daniel, ang anak ng pinakamatalik na kaibigan ng ama ni Rachel. Rachel, huwag kang matakot. Nandito ako bilang kinatawan ng bangko para sa mga dokumentong kailangan mong pirmahan. O iyon ang alam ni na Doña Elena. Mabilis na sabi ni Daniel habang lumalapit sa kama. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng otoridad. Alam ko ang nangyayari. Nakita ko ang mga lab report na lihim na ipinadala ni Manang Rosa sa akin. Nilalason ka nila, Rachel. Tila tumigil ang paghinga ni Rachel. Ang pag-asang matagal na niyang ibinoon ay biglang sumibol. Ngunit kasabay nito ang matinding takot. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Pamilya nila ang may kapangyarihan dito. Dahil nangako ako sa iyong ama bago siya mamatay na babantayan kita. At dahil hindi ko hahayaang manalo ang mga taong mas masahol pa sa hayop. Sagot ni Daniel. Kumuha siya ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa
at ibinigay ito kay Rachel. Ito ay isang uri ng antidote. Hindi nito kayang alisin agad ang lason, pero mapapabagal nito ang pinsala sa iyong mga organo. Inumin mo ito tuwing gabi, kapalit ng tsaang ibinibigay nila sa iyo. Sa labas ng silid, narinig ang boses ni Doña Elena na tumatawag kay Manang Rosa. Mabilis na tumayo si Daniel at nagkunwaring tinitingnan ang isang folder. Sa isang iglap, iniabot ni Manang Rosa ang isang piraso ng tela kay Rachel, isang panyo na may nakabalot na maliit na tinapay at isang sulat mula kay Sofia. Para sa iyo raw ito, sabi ng bata. Vanina pa siya umiiyak sa kanyang silid dahil hindi siya pinapayagang pumasok dito. Bulong ni Manang Rosa bago mabilis na lumabas. Nang maiwan si Rachel, dahan-dahan niyang binuksan ang sulat ni Sofia. Isang drawing ito ng isang malaking bahay na may 2 tao sa labas. Isang ina at isang anak. Sa ibaba ay may nakasulat na, "Mama, don't leave me. I will be a good girl." Ang bawat salita ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Sa sandaling yun, ang determinasyon ni Rachel ay naging kasing tatag ng bronsi. Hindi siya maaaring mamatay. Hindi niya maaaring iwan si Sofia sa mga taong ang tanging alam ay pumatay at magnakaw. Kakayanin niyang uminom ng lason, kakayanin niyang magpanggap na mahina, basta't sa huli ay makuha niya ang kalayaang nararapat para sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit habang sinusubukan niyang itago ang vial sa ilalim ng kanyang unan, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Napakapit siya sa kanyang kumot, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga labi ay nangitim. Sinubukan niyang pigilan ang pag-ubo, ngunit hindi niya ito nagawa. Inilabas niya ang panyong ibinigay ni Manang Rosa at itinakip sa kanyang bibig. Nang ilayo niya ang tela, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Sa puting tela ng panyo ay may matingkad at sariwang dugo. Isang babala na ang lason ay malalim na sa kanyang sistema. Paubos na ang oras. Ang antidote ni Daniel ay maaaring makatulong. Ngunit sapat ba ito laban sa kamatayan na gabi-gabing inihahanda para sa kanya sa isang baso ng tsaa? Narinig ni Rachel ang mga hakbang ni Marcus na papasok muli sa silid. Dala ang kanyang hapunan. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang lumaban. Ngunit paano kalalaban kung ang mismong katawan mo ay unti-unti nang nagiging abo? Tikman mo ito, Rachel. Masarap ang luto ni Mama para sa iyo ngayong gabi. Huwag mo hahayaan na lumamig ang sabaw. Ang boses ni Marcus ay puno ng pekeng tamis. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang tumpok ng lupa na itinatapon sa ibabaw ng kabaong ni Rachel. Pumasok ang kanyang asawa, dala ang isang tray ng pagkain. Isang mangkok ng mainit na sopas na ang amoy ay dati-rating nagbibigay ng ginhawa kay Rachel. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa bawat hibla ng kanyang balat. Mabilis na isiniksik ni Rachel ang panyong may bahid ng dugo sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tumatambol sa kaba, isang mabilis na ritmo na tila nagbababala ng pang-anib. Ngumiti siya ng pilit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa asawa. Salamat, Marcus. Busog pa ako pero susubukan kong kumain. Mahinang sagot ni Rachel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kutsara. Tinitiyak na hindi mapapansin ni Marcus ang vial ng antidote na itinatago niya sa loob ng kanyang palad. Kailangan mong kumain, mahal, para makuha mo na ang lahat ng lakas mo, sabi ni Marcus habang hinahaplos ang kanyang pisingi. Ang haplos na iyon ay malamig, tila hawak ng isang bangkay. Alam mo namang marami pa tayong plano, di ba? Para sa atin, para kay Sofia. Nang lumabas si Marcus para kumuha ng tubig, mabilis na kumilos si Rachel. Inilabas niya ang vial na ibinigay ni Daniel at itinapon ang laman nito sa kanyang bibig. Ang lasa ay mapait, tila apdo. Ngunit para sa kanya,
Iyon ang lasa ng kalayaan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mangkok ng sopas at dahan-dahang itinapon ang kalahati nito sa siwang ng bintana. Tinitiyak na walang bakas na maiiwan sa sahig. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, muling pumasok si Manang Rosa. Ang matanda ay may dalang isang maliit na selyadong pakete mula kay Daniel. Iha, ito na ang huling bahagi ng plano. Sabi ni Attorney Daniel, inumin mo ito bago matulog. Magdudulot ito ng pansamantalang pagtigil ng iyong paghinga at paghina ng iyong pulso. Magmumuha kang pumanaw na. Nang inig ang buong pagkatao ni Rachel. Manang, paano kung hindi na ako magising? Paano si Sofia? Hinawakan ni Manang Rosa ang kanyang mga kamay. Ang mga palad ng matanda ay magaspang ngunit puno ng init. Magtiwala ka sa Diyos, Rachel. Nakahanda na ang ambulansyang kukuha sa iyo. Si Attorney Daniel ang bahala sa lahat. Kailangan mong gawin ito para mailigtas ang anak mo mula sa mga kuko ng mga halimaw na ito. Bago ang itinakdang oras, dahan-dahang naglakad si Rachel patungo sa silid ni Sofia. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Ang maliit na mukha nito ay payapa at walang malay sa bagyong nagaganap sa paligid. Lumuhod si Rachel sa tabi ng kama at hinalikan ang noo ng bata. Patawarin mo si Mama, Sofia. Bulong niya sa gitna ng kanyang tahimik na paghikbi. Kailangan kong mawala sandali para masiguro na hinding-hindi ka nila masasaktan. Babalik si Mama. Pangako, ang bawat salita ay tila isang sumpa na itinatatak niya sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong pag-ibig sa gitna ng pinakamaitim na gabi. Bumalik si Rachel sa kanyang silid at ininom ang huling gamot na ibinigay ni Daniel. Ramdam niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang kalabog sa malayo. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Marcus ang pumasok, kundi si Doña Elena. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang itim na pantulog. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit ito sa kama ni Rachel at tiningnan ang walang buhay na anyo ng manugang. Akala mo ba ay matatakasan mo ako, Rachel? Bulong ng matanda habang hinahawakan ang leeg ni Rachel para damhin ang pulso nito. Kahit sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong sa amin mapupunta ang lahat ng iniwan ng ama mo. Kinuha ni Doña Elena ang isang maliit na salamin at itinapat sa ilong ni Rachel. Walang hamog na lumitaw, walang hininga. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa ilalim ng kama. Isang mahinang pagkaluskos ng papel. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena at dahan-dahang yumuko para tingnan kung ano ang naroon. Ang malamig na sahig ng silid ay tila yumayakap sa bawat bahagi ng kaisipan ni Rachel, habang ang kanyang malay ay unti-unting lumulutang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kanyang pandinig, ang bawat yabag ni Doña Elena ay tila kulog na umaalingaw-ngaw sa isang walang hanggang kawalan. Dahan-dahang yumuko ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa gilid ng kama habang sinisilip ang ilalim nito. Ang paggaluskos ng papel na kanyang narinig ay nagmula sa isang maliit na drawing ni Sofia na nahulog mula sa kamay ni Rachel nang mawalan siya ng malay. Kinuha ito ni Doña Elena, tiningnan ang makulay na larawan ng mag-ina at sa isang iglap ay nilamukos ito bago itinapon sa basurahan. Basura! Bulong ng matanda. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha habang muling tinitingnan ang naninigas at maputlang anyo ng kanyang manugang. Marcus! Pumasok ka na rito! Tapos na ang lahat! Bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis. Ang kanyang mga mata ay ligalig habang nakatingin sa asawang hindi na humihinga. Lumapit siya.
Dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ni Rachel at sa halip na luha ng pait, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Wala na ba talaga siya, Ma? Tanong ni Marcus. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Wala na ang pulso. Tuyot na ang hininga. Ang arsenic ay gumawa na ng kanyang trabaho. Sagot ni Doña Elena habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin, tila ba wala lang naganap na trahedya? Ngayon, gawin mo na ang iyong parte. Tawagan mo ang doktor at ang punerarya. Siguraduhin mong maririnig ng lahat ng katulong sa bahay na ito ang iyong pag-iyak. Sa isang sandali, nagbago ang anyo ni Marcus. Mula sa isang malamig na mamamatay tao, naging isang wasak na asawa ang kanyang imahe. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang kanyang pagsigaw ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Rachel! Mahal ko! Hindi! Gumising ka, Rachel! Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa kusina, hanggang sa silid ng mga katulong. Narinig ni Rachel ang lahat. Ang bawat peking hagulhol, ang bawat mapagkunwaring tawag sa kanyang pangalan. Kahit na ang kanyang katawan ay paralisado, ang kanyang pandinig ay tila naging mas matalas. Bawat salita ni Marcus ay tila isang latay na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Dumating ang mga doktor at ang mga tauhan ng punerarya. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Attorney Daniel kasama ang isang pangkat ng mga medik na kanyang lihim na inihanda. Ang bawat kilos nila ay mabilis at tumpak. Sa harap ni na Doña Elena at Marcus, ipinahayag ng doktor na dead on arrival si Rachel dahil sa atake sa puso, isang resultang matagal nang naisagawa sa tulong ng mga peking medical na record na inihanda ng mga kontrabida. Habang inilalagay ang katawan ni Rachel sa itim na body bag, naramdaman niya ang magaspang na tila na sumasagi sa kanyang balat. Ang bawat pagsara ng zipper ay tila pagpako sa kanyang sariling kabaong. Ngunit bago tuluyang maisara ang bag, naramdaman ni Rachel ang isang mainit na haplo sa kanyang noo. Ang kamay ni Daniel. Isang tahimik na pangako na hindi siya pababayaan. Dalhin na siya sa punerarya ni Don Serafin. Utos ni Daniel sa mga medik. Ang puneraryang binanggit niya ay pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kliyente. Ang tanging lugar kung saan ligtas si Rachel mula sa tunay na pag-eembalsamo. Nang ilabas ang kanyang katawan sa mansyon, narinig ni Rachel ang boses ni Doña Elena na bumubulong kay Marcus sa gitna ng kunwaring pag-iyak ng lalaki. Huwag kang masyado mag-alala, Marcus. Nayang wala na si Rachel, si Sofia na lang ang natitirang hadlang. At madali lang gawa ng paraan ng isang bata. Ang mga salitang yon ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng otak ni Rachel. Ang kanyang puso, na halos tumigil na sa pagtibok, ay nagbigay ng isang malakas at masakit na pintig sa loob ng kanyang dibdib. Isasara na sana ang pinto ng ambulansya nang biglang mapansin ng isa sa mga medik na tila gumalaw ang dulo ng daliri ni Rachel sa loob ng body bag. Ang bawat tibok ng puso ni Rachel sa loob ng madilim na body bag ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabi pang lakas. Nang mapansin ng medik ang paggalaw ng kanyang daliri, mabilis na humarang si Attorney Daniel. Huwag kayong huminto. Ituloy niyo ang paglabas sa kanya. Ang mga muscle spasms ay normal sa mga biktima ng cardiac arrest dahil sa mga huling kuryente ng katawan. Ang boses ni Daniel ay matatag, puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Sa isang mabilis na senyas, ipinagpatuloy ng mga medik ang pagtulak sa stretcher patungo sa naghihintay na ambulansya. Pagdating sa punerarya ni Don Serafin, mabilis na nailipat si Rachel sa isang lihim na silid sa likod ng gusali. Doon, dahan-dahang binuksan ni Daniel ang body bag. Ang unang hininga ni Rachel ay malalim at puno ng pait, tila isang taong galing sa ilalim ng dagat. Nandito na tayo, Rachel. Ligtas ka na. Bulong ni Daniel habang tinutulungan siyang uminom ng tubig. Ngunit ang mga mata ni Rachel ay hindi kakikitaan ng pasasalamat. Ang nakikita ta lamang doon
ay ang apoy ng galit na nagniningas mula sa mga narinig niyang banta ni Doña Elena laban kay Sofia. Lumipas ang 2 araw. Ang mansyon ng mga De Vega ay binalot ng mga puting bulaklak at maranyang dekorasyon para sa lamay ni Rachel. Sa gitna ng sala, isang saradong kabaong na gawa sa mamahaling kahoy ang nakatanghal. Ang dahilan ng pagsara nito ayon kay Doña Elena? Ang mabilis na pagkasira ng katawan dahil sa dami ng gamot na nainom ni Rachel. Isang kasinungalingan na naging pabor sa plano ni Daniel. Sa isang sulok ng kusina, nakasuot ng uniforme ng isang catering server, nakasuot ng face mask at itim na salamin, nakatayo si Rachel. Pinagmamasdan niya ang bawat taong pumapasok. Nakikita niya si Marcos na nakasuot ng barong Tagalog, may hawak na panyo, at madalas na nagpapahid ng mga matang tuyot naman sa luha. Kailan ba natin pwedeng buksan ang champagne, Marcos? Nakakapagod magpanggap na malungkot. Ang boses na iyon ay nagmula sa isang babaeng kadarating pa lamang. Si Vanessa. Ang tanyag na aktres na matagal nang kinakasama ni Marcos. Nakasuot si Vanessa ng isang mahabang itim na coat, ngunit nang bahagya itong humangin, nakita ni Rachel ang matingkad na pulang damit na nasa ilalim nito. Isang insulto? Isang selebrasyon ng kanyang kamatayan sa gitna mismo ng kanyang sariling lamay. Huwag ka nang maingay, Vanessa. Baka may makarinig sa'yo. Bulong ni Marcos habang pasimpleng hinahawakan ang baywang ng babae sa likod ng malalaking flower arrangements. Kaunting tiis na lang. Kapag naipalibing na siya bukas, atin na ang lahat. Pati ang mga alahas na itinago ni Mama, sa'yo ko ibibigay. Naramdaman ni Rachel ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tray ng kape. Ang bawat halakak ni na Marcos at Vanessa ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang taong pinaglingkuran niya ng buong buhay ay hindi man lang marunong rumespeto sa kanyang alaala. Sa gitna ng tawanan ng dalawa, pumasok si Sofia. Ang bata ay nakasuot ng puting damit, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang maliit na katawan ay tila pasan ang buong mundo. Naglakad si Sofia patungo sa kabaong ng kanyang ina, hawak ang isang maliit na drawing. Mama, bakit mo ko iniwan? Sabi mo babalik ka. Ang boses ni Sofia ay basag, isang tunog na nagpatigil sa paghinga ni Rachel. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin ang kanyang anak at sabihing narito lang siya. Ngunit alam niyang ang isang maling kilos ay maglalagay sa kanilang dalawa sa panganib. Sa kanyang paglalakad para magligpit ng mga baso, hindi sinasadyang dumaan si Rachel sa tabi ni Sofia. Biglang huminto ang bata. Inamoy ni Sofia ang hangin. Tumingala siya sa babaeng nakasuot ng maskara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Mama? Bulong ni Sofia. Ang kanyang maliit na kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng uniforme ni Rachel. Lumingon si Marcos sa direksyon nila. Ang kanyang kilay ay nakataas sa pagtataka. Sofia, sino ang kinakausap mo? Halika rito. Napilitang lumayo si Rachel. Ang kanyang puso ay tila dinudurog habang nakikita ang pagkalito sa mukha ng kanyang anak. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang boses ni Vanessa na puno ng pandidiri. Marcus, paalisin mo nga ang mga katulton na yan. Amoy pawis at hirap. Nakakasira ng mood sa party natin. Ngumiti si Marcus at hinalikan ang kamay ni Vanessa sa harap mismo ng kabaong ni Rachel. Lahat ng gusto mo, mahal ko. Bukas, pagkatapos ng libing, lilinisin natin ang bahay na ito mula sa lahat ng bakas ng nakaraan. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang kanyang tagumpay, kundi ang sakit na makitang ang kanyang anak ay pilit na inilalayo sa kanyang alaala ng mga taong walang kaluluwa. Ang bawat hakbang ni Rachel pabalik sa kusina ay puno ng bagong sumpa. Hindi lang niya kukunin ang kanyang buhay, sisiguraduhin niyang ang bawat tawa ni na Marcus at Vanessa ay mapapalitan ng hiyaw ng pagsisisi.
Sa dilim ng pasilyo, may isang kamay na humawak sa balikat ni Rachel. Si Daniel. Huwag ngayon, Rachel. May nakita kaming kakaiba sa ilalim ng mga dokumento ni Doña Elena. May isa pang tao na kasabwat nila at hindi mo magugustuhan kung sino ito. Masakit bang makitang pinalitan ka na bago ka pa mandalahin sa huling hantungan, Rachel? Ang tanong na iyon ni Daniel ay tila isang punyal na bumaon sa rurok ng kanyang pagkatao. Nasa loob sila ng isang lumang van na nakaparada sa madilim na eskinita malapit sa mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na tablet na hawak ng abogado, kung saan makikita ang mga scan documents na lihim na kinuha ni Manang Rosa mula sa vault ni Doña Elena. Hindi na ako nasasaktan para sa sarili ko, Daniel. Mahinang sagot ni Rachel habang tinitingnan ang sarili mga kamay na may bahid pa ng uling mula sa kusina. Nasasaktan ako dahil sa bawat tawa nila. Unti-unti nila ninanakaw ang kinabukasan ng anak ko. Sino ang tinutukoy mong kasabwat? Inilapit ni Daniel ang screen sa kanya. Isang pirmadong medical na sertipiko ang nakasulat doon. Ang dokumentong nagpapatunay na si Rachel ay namatay dahil sa komplikasyon ng puso. Sa ibaba nito ay ang pirma ni Dr. Alcacid. Nanlamig ang buong katawan ni Rachel. Si Ninong, si Dr. Alcacid. Siya ang nagpaanak sa akin kay Sofia. Siya ang pinagkatiwalaan ni Papa ng lahat ng health records namin. Binayaran siya ni Doña Elena ng malaking halaga para manahimik at palabasin na natural ang pagkamatay mo. Paliwanag ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sila-sila ang nagtulong-tulong para ilibing ka ng buhay. Pero hindi natin sila hahayaang manalo. Noong gabing yon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng banyo sa punerarya, hinarap ni Rachel ang kanyang sarili sa salamin. Kinuha niya ang gunting at dahan-dahang ginupit ang kanyang mahaba at malasutlang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Marcus tuwing gabi. Kinulayan niya ito ng matingkad na itim at gumamit ng mga contact lenses na nagpabago sa kulay ng kanyang mga mata. Sa tulong ng makeup, gumawa siya ng isang maliit na peklat sa gilid na kanyang labi at naglagay ng salamin. Nang matapos ang transformasyon, wala nang bakas ng dating Rachel de Vega. Ang nakaharap sa salamin ay si Lita, isang malayong kamag-anak ni Manang Rosa na galing sa probinsya at naghahanap ng trabaho bilang katulong. Kinabukasan, bumalik si Rachel sa mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya server ng catering. Pumasok siya sa malaking gate bilang bagong tauhan sa bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Vanessa na nakasuot ng isa sa kanyang mga paboritong silk robes. Ang masakit, suot din nito ang isang heirloom necklace na pamana pa ng lola ni Rachel. Oy, ikaw! Bagong katulong ka ba? Sigaw ni Vanessa habang tinitingnan si Rachel mula ulo hanggang paa. Siguraduhin mong malinis ang kwarto ko. Ayaw ko ng alikabok, lalo na't balak naming sunugin ang lahat ng gamit ng dating asawa ni Marcus bukas. Yumuko si Rachel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad para pigilan ang sarili na sumigaw. Opo, ma'am. Sagot niya sa isang paos na boses na sadyang binago. Nagtungo siya sa kwarto ni Sofia. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, yakap ang isang luma at himulmulin ng teddy bear. Ang bata ay hindi kumakain. Ang kanyang pinggan ay puno pa rin ng malamig na kanin. Sofia, baby, kumain ka na? Bulong ni Rachel habang dahan-dahang lumalapit. Tumingala ang bata. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at sa loob ng isang segundo, nakita ni Rachel ang pag-asa sa mga mata ni Sofia. Ngunit agad din itong napalitan ng lungkot nang maalala ng bata na ang kanyang ina ay wala na. Ayaw ko po, gusto ko kay mama, sabi ni Sofia. Ang boses ay tila isang hiling na hindi na kailanman matutupad. Kinuha ni Rachel ang kutsara at dahan-dahang pinakain ang anak.
Ang bawat subo ay tila isang sakripisyo. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkakataong mapakain ang sariling anak nang hindi nito nalalaman na ang nag-aalaga sa kanya ay ang inang inaakala ng mundo na abo na. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura nang pumasok si Marcus at Doña Elena sa silid. Marcus, napag-isipan ko na, mas mabuting ipadala natin si Sofia sa isang boarding school sa Switzerland sa susunod na linggo, sabi ni Doña Elena habang tinitingnan ang bata ng walang bakas ng pagmamahal. Masyado siyang nakakaabala sa inyo ni Vanessa. At doon, mas madali nating mapapamahalaan ang kanyang trust fund hanggang sa maglabing 8 siya. Naniga si Rachel. Boarding school? Switzerland? Alam niyang kapag inilayo nila si Sofia, hinding-hindi na niya ito makikita pang muli. Gagamitin nila ang bata para makuha ang huling bahagi ng kayamanan ng kanyang ama. Good idea, ma. Para naman makapag-travel kami ni Vanessa ng walang bit-bit na bata. Sagot ni Marcus habang humihithit ng sigarilyo. Tila ba ang anak ay isa lamang pirasong bagahe na pwedeng itapon kung saan-saan? Sa gitna ng galit ni Rachel, hindi niya napansin na ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang dumudulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang baso ng tubig ay humalik sa sahig, nagkakabira-birap sa 1,000 piraso sa paanan ni Rachel. Ang tunog ng pagkabasad nito ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na katahimikan ng silid ni Sofia. Ano ba? Napakabobo mo namang katulong ka! Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng carpet na yan? Ang sigaw ni Vanessa ay matalas, tila isang latay na humampas sa pandinig ni Rachel. Mabilis na lumapit ang aktres, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang itinuturo ang basang bahagi ng mamahaling alpombra. Patawad po, ma'am. Nagulat lang po ako. Paos na sagot ni Rachel habang mabilis na lumuluhod para pulutin ang mga bubog. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot kay Vanessa, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya para sa mga taong nagpaplanong itapon ang kanyang anak sa malayo. Umalis ka na rito! Nakakasira ka ng araw! Kutsang sabi ni Doña Elena habang payapang humihigop ng kanyang kape, tila ba ang pag-iyak ni Sofia at ang pagkabasad ng baso ay wala lang sa kanya. Marcus, ayusin mo na ang mga papeles para sa Switzerland. Ayaw ko nang makita ang batang yan na nagkakalat ng dumi sa bahay na ito. Lumabas si Rachel na ang puso ay tila isang kumukulong bulkan. Nagtungo siya sa kusina kung saan naroon si Manang Rosa. Sa bawat kuskus niya sa mga plato, ramdam ni Rachel ang bawat pait ng kanyang buhay. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niyang maging matalino. Noong gabing iyon, habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, dahan-dahang pumasok si Rachel sa lumang silid aklatan ng kanyang ama. Alam niyang may lihim na compartment ang vault ni Doña Elena na hindi alam ni Marcus. Gamit ang isang maliit na hairpin at ang mga alaala ng kanyang pagkabata, sinubukan niyang buksan ang maliit na drawer sa ilalim ng desk. At doon, natagpuan niya ito. Isang maliit na bote na may etiketa ng isang vitamin brand. Ngunit sa loob nito ay may mapuputing kristal, arsenic. Sa tabi nito ay ang mga bank statements na nagpapatunay na ang malaking bahagi ng kanyang inheritance ay nailipat na sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Vanessa at Marcus. Nahanap ko na ang mitsa ng inyong pagbagsak. Bulong ni Rachel sa dilim. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Pumasok si Marcus. Ang kanyang mga mata ay balisa at ang kanyang hininga ay mabigat. Tila ba may kung ano humahabol sa kanyang kaisipan. Naupo si Marcus sa harap ng mesa at uminom ng alak. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na amoy ang unti-unting kumalat sa silid. Ang samyo ng lavender at jasmine. Iyon ang paboritong pabango ni Rachel noong siya ay nabubuhay pa.
Lihim na iniwan ni Rachel ang isang bukas na bote nito sa ilalim ng mesa kaninang hapon. Rachel? Bulong ni Marcus, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Rachel, alam kong wala ka na. Huwag mo akong takutin. Ang paranoia ni Marcus ay nagsisimula ng bumuo ng sarili nitong mga multo. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang lalaking nagnakaw ng kanyang hininga ay takot na yon sa kanyang alaala. Kinabukasan, isang misteryosong sobre ang dumating sa mansyon. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang nakasulat sa labas ay para kay Marcus de Vega. Nang buksan ito ni Marcus sa harap ni Doña Elena at Vanessa, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Isang litrato ang nasa loob. Ang litrato ng dugoang panyo ni Rachel na nakuha ni Daniel sa punerarya. Sa likod nito ay may nakasulat na mga salita na tila isang sumpa mula sa kabilang buhay. Alam ko ang ginawa nyo. Hindi kayo patutulugin ng aking dugo. Sino ang nagpadala nito? Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sino ang nangangahas na paglaruan tayo sa gilid ng silid habang nagpupunas ng alikabok? Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rachel. Ang lamat sa kanilang palasyo ay nagsisimula ng maging isang malaking bitak. Ang mansyon ng mga De Vega ay tila naging isang malawak na kulungan ng mga multo. Ang bawat krit ng sahig, ang bawat huni ng hangin sa mga siwang ng bintana ay nagiging boses ni Rachel para sa isang Marcus na gabi-gabi nang hindi nakakatulog. Sa loob ng tanggapan ni Doña Elena, nagtipon ang tatlong magkakasabwat, si Marcus, si Vanessa at ang matandang Donya. Ang sobreng may litrato ng panyong may dugo ay nakalatag sa mesa, tila isang sumpa na hindi nila matakasan. Ito ay pakana lamang ng mga taong gustong kumuha ng pera sa atin. Sigaw ni Doña Elena, bagaman ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tasa ng tsa ay bahagyang nanginginig. Dr. Alcacid, siguraduhin mong walang ibang nakakaalam sa ating kasunduan. Kung sakaling may mag-imbestiga, ikaw ang unang babagsak. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Rachel, ang lita na kanilang inalipusta. Hawak ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang pandinig ay nakapokus sa bawat kataga. Ang pagpasok ni Dr. Alcacid sa silid-aklatan ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Daniel. Donya, ang mga pulis ay nagsimulang magtanong tungkol sa biglaang paghinaan ng katawan ni Rachel bago siya mamatay. Ani Dr. Alcacid. Ang kanyang muka ay puno ng pawis. Kailangan nating ilipat ang mga pondo sa lalong madaling panahon. Hindi na ako panatag. Habang abala ang mga ito sa kanilang pagtatalo, dahan-dahang lumapit si Rachel sa isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang mga kopya ng mga peking medical na record. Ginamit niya ang pagkakataong iyon habang ang lahat ng atensyon ng mga kontrabida ay nakatuon sa pagpaplano ng kanilang pagtakas. Gamit ang isang maliit na mobile scanner na ibinigay ni Daniel, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang kanyang hindi sinasadyang paggalaw ay nagdulot ng pagkahulog ng isang plorera sa gilid ng mesa. Ang pagbagsak ng seramikong plorera sa sahig ay lumikha ng isang malakas at matining na tunog na nagpahinto sa usapan sa loob ng silid. Sino yan? Sigaw ni Marcus. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan at binuksan ito ng marahas. Nakita niya si Lita, si Rachel, na nakayuko at nagpupulot ng mga piraso ng basag na plorera. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng suot na bandana. Patawad po, sir. Nadulas lang po ako. Paos na sagot ni Rachel. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Doña Elena at tiningnan si Rachel ng may matinding pagdududa. Matagal ka na rito, hindi ba? Bakit parang ngayon lang kita napapansin na ganyan ang galaw? Bago pa lang po ako, ma'am. Hindi pa po ako sanay sa mga mamahaling gamit dito. Sagot ni Rachel
habang pinipilit na huwag manginig. Kinuha ni Marcus ang tray mula sa kanya at tinitigan siya ng mabuti. Umalis ka na, at kapag may narinig pa akong kahit anong ingay, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong pa sa bahay na ito. Nang makalayo si Rachel, naramdaman niya ang isang kamay na humila sa kanya patungo sa isang madilim na sulok ng kusina. Si Manang Rosa iyon. Ija, kailangan mo nang umalis na yun din. Alam ko na ang susunod nilang plano. Bulong ng matanda. Dadalhin nila si Sofia sa airport mamayang madaling araw. Hindi na sila maghihintay ng susunod na linggo dahil sa takot na nararamdaman nila. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Madaling araw? Iyon ay wala pang 5 oras mula ngayon. Oo, si Attorney Daniel ay nasa labas na ng jeep. Naghihintay ng hudyat mo. Ito ang susi ng backdoor. Gamitin mo ito para makalabas. Sagot ni Manang Rosa. Bago umalis, tumingin si Rachel sa direksyon ng silid aklatan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi siya kikilos na yon, mawawala ang kanyang anak sa kanyang mga kamay habang buhay. Sa gitna ng kadiliman ng mansyon, huminga ng malalim si Rachel. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Hindi na siya isang katulong na natatakot, kundi isang inang nakahandang bawiin ang kanyang mundo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Rachel. Mabilis siyang gumapang sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Sofia. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Sa loob, nakita niya si Doña Elena na nag-aayos ng mga dokumento sa isang maleta habang si Marcus ay abala sa pag-empake ng mga gamit ng bata. Huwag kang maingay, Sofia. Bulong ni Marcus sa bata na tulog pa rin dahil sa epekto ng sedative na ibinigay nila. Dadalin ka na namin sa lugar kung saan hindi ka na makakaabala sa amin. Ang pot na nararamdaman ni Rachel ay hindi na mapigilan. Hindi na siya si Lita. Hindi na siya ang katulong na nagmamakaawa. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang isang mabigat na estatwa sa mesa at dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa siya makagawa ng ingay, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabaling sa atensyon ng lahat. Pumasok si Attorney Daniel kasama ang mga tauhan ng NBI, Marcus de Vega, Doña Elena at Dr. Alcacid. Kayong tatlo ay nasa ilalim ng aresto para sa tangkang pagpatay at malawakang pandaraya sa ari-arian. Ang boses ni Daniel ay tila kulog na bumagsak sa loob ng silid. Natigilan sina Marcus at Doña Elena. Ang matanda ay nagtangkang tumakas patungo sa backdoor, ngunit sinalubong siya ng mga pulis. Sa kaguluhang iyon, mabilis na binuhat ni Rachel si Sofia at dinala ito sa isang ligtas na sulok ng silid. Mama? Mahinang bulong ni Sofia nang unti-unting magmulat ng mata. Mama, nandito ka? Sa harap ng lahat, dahan-dahang tinanggal ni Rachel ang kanyang bandana at ang kanyang salamin. Ang kanyang buhok, bagaman maikli na, ay kinilala ng lahat. Ang mga mata ni Marcus ay nanlaki sa matinding takot, tila nakakita ng multo. Rachel, ikaw ito? Hindi maaari. Patay ka na! Sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagkalito. Buhay ako, Marcus. At buhay ang hustisya na matagal ninyong tinangka na ilibing. Sagot ni Rachel. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi na nakaimik si Marcus. Ang kanyang mga kamay ay ikinabit na sa posas. Si Vanessa, na nagtatangkang tumakas sa bintana, ay nadakip din ng mga pulis na nakapalibot sa mansyon. Habang inilalabas sila, ang bawat isa sa kanila ay tila nawala ng lahat ng kapangyarihan. Si Doña Elena, na dati ay ubod ng yabang, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at pagsisisi na huli na para sa lahat. Nang maiwan silang mag-ina sa silid,
Niyakap ni Rachel si Sofia ng napakahigpit. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng kalayaan. Ang buong mansyon na dating saksi sa kanyang paghihirap ay tila nagbago ang anyo sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway. Mama, hindi na ba tayo aalis? Tanong ni Sofia habang nakayakap sa kanyang ina. Hindi na anak, sagot ni Rachel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngayon, tayo na ang magtatakda ng ating sariling bukas. Sa labas, ang mga unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga bintana. Ang mga bakas ng nakaraan, ang mga basag na plorera, ang panyong may dugo, at ang mga pekeng dokumento ay naiwan na sa nakaraan. Ang hustisya ay naipatupad, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at pantitiyaga. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng pamilyang De Vega ay tila isinusulat muli sa loob ng silid ng korte. Ang ingay ng mga flash ng kamera mula sa mga reporter sa labas ay hindi na nakakaabala kay Rachel. Nakaupo siya sa harap. Katabi si Attorney Daniel. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng dignidad na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng witness stand, isa-isang humarap ang mga saksi. Si Manang Rosa, na dati ay natatakot na magsalita, ay buong tapang na inilahad ang bawat detalye ng paglalason. Ang mga bank records na nakuha ni Rachel ay naging mitsa ng pagkawasak ng kredibilidad ni Marcos at Vanessa. Nang tumayo si Marcos para sa kanyang huling pahayag, wala na ang kanyang pagiging mapagmataas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi, isang huling tangka upang humingi ng awa. Rachel, mahal ko, patawarin mo ako. Pabulong na sabi niya habang nakatingin sa asawa. Nabulag lang ako ng pera at ng impluwensya ni Mama. Ibalik mo ako sa dati, Rachel. Ikaw lang ang mahal ko. Tumayo si Rachel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang boses na nagpatahimik sa buong silid ng korte. Ang pagmamahal ay hindi nagtataksil, Marcos. At ang tiwala ay hindi ginagamit na sandata para pumatay. Ang patawad ko ay hindi para sa iyo, kundi para sa kalayaan ng aking sariling puso. Ngunit ang hustisya. Ang hustisya ay para sa lahat ng mga sandaling muntik na akong mawala sa aking anak dahil sa inyong kasakiman. Nang ilabas ng hukom ang hatol, ang bawat isa sa kanila, si Marcos, si Doña Elena at si Dr. Alcacid ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Vanessa naman, na napatunay ang kasabwat sa pagtatago ng pondo, ay nakatanggap ng mabigat na sentensya at permanenteng pagkakait sa kanyang karera. Habang inilalabas ang mga bilanggo mula sa korte, hindi lumingon si Rachel. Naglakad siya patungo sa pintuan ng korte kung saan naghihintay ang liwanag ng hapon. Doon, sa ilalim ng asul na langit, sinalubong siya ni Sofia na tumatakbo patungo sa kanyang mga bisig. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na bahay sa gilid ng dagat na pagmamay-ari ng kanyang ama, inayos ni Rachel ang mga gamit ni Sofia. Wala ng mga dokumentong peking medikal, wala ng mga tsaang may lason, at wala ng mga taong pilit na kumokontrol sa kanyang buhay. Pumasok si Daniel at naupo sa tabi niya sa beranda. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang pag-uusap. Handa ka na bang simulan ang lahat? Tanong ni Daniel. Handa na ako, sagot ni Rachel habang pinagmamasdan ng buwan. Hindi na ako ang Rachel na naghihintay ng validation mula sa pamilya ng iba. Ako na si Rachel, ang inang magsisilbing proteksyon at inspirasyon ng aking anak. Ang bawat alon ng dagat ay tila humuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang hapdi ay nananatili pa rin bilang isang alaala. Ngunit ang bawat paghinga niya ngayon
ay puno ng pag-asa. Ang kwento ng pamilyang De Vega ay natapos sa loob ng bilangguan. Ngunit ang tunay na kwento ni Rachel ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng liwanag ng mga bituin.